Balak higpitan ang requirements sa pagkuha ng driver's license para raw maiwasan ang road rage. Pati parusa sa mga masasangkot, gustong mas lagyan ng pangil. Nasa frontline balitang yan si Elaine Pulencio. Mabilis ka bang mainis sa kalsada o maiksi ang iyong pasensya? Hinay-hinay lang at baka mauwi yan sa road rage, kung saan nagiging bayolente ang reaksyon ng ilang motorista gaya ng pagmumura, pananakit at minsan nauuwi sa pagpatay. Kabilang sa mga insidente ang nag-viral itong Agosto na away ng isang siklista at dating pulis sa Quezon City matapos magkagitgitan sa kalsada. Isa pang road rage incident ang nag-viral din online kung saan kita ang pakikipagbuno ng lalaki sa isang motorcycle rider sa Osmeña Highway Corner, Arnaiz Avenue sa Makati City na may hawak na 2 baril sa magkabilang kamay. Ilan lang ito sa mga road rage incident na naitala ngayong... Sandali, parang mali yung balita na yun ha. 2 bang baril yung hawak niya? Hindi. Alam ko yung isa parang ganito yun hawak niya Ito hawak niya tapos binunot niya yun Ewan ko correct me if I'm wrong, pero parang ganun yun taon. Bagay na nagdulot din ng takot sa mga motorista. Kaya pag nakikita kong mga nakasignal na naka-hazard, ako na yung nag-a-adjust. Mainit po talaga dito para nakikipag-battle everyday lalo na sa traffic, no. So yung pasensya dapat habaan po talaga. Then yung halimbawa meron kang naririnig na something, may sinasabi sa yung ibang driver na nakagitgitan mo. Siguro much better kung wag mo na lang ibaba yung pinto, wag kang bumaba, hayaan mo na lang sila, hayaan mo na mag-flow yung traffic. Kasi once na kasi na in-entertain mo, pinatulan mo yung ganun, talagang doon na nag-i-start yung init lalo Ayon sa eksperto, maraming sanhi o factor kung bakit nagiging bayolente sa kalsada. Meron kang personality na sabihin mo, passive-aggressive. Yung possibility rin na may mga problema na iniintindi na gumugulo sa'yo. So, kung impulsive ang behavior mo, automatic nagagalit ka. Basically, sinasabi natin, anger is an emotion na hindi masama. Pero doing something like road rage, nag-overboard ka na dun sa emotion na yon. Ang LTO nagmungkahing patawan ng mas mabigat na parusang mga masasangkot sa road rage. Sa pahayag ni LTO Chief Attorney Mendoza, masyado raw mababa ang parusa lalo na kung hindi naman nasaktan o nasawi ang biktima. Pinag-iisipan din nilang gawing requirement para sa mga aplikante na kukuha ng driver's license na ideklara kung sila ay nagmamay-ari ng baril. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa PNP Highway Patrol Group sa profiling ng mga individual na sangkot. Grabe, no? Ang palpak nito ng LTO na to. Sakit nyo sa bangs. Kailangan yung mga gusto ninyong kung paano kung may aring baril yung LTO. Para maiwasan ng road rage, kailangan higpitan ng lisensya. Bakit? Sa kalsada ba ang road rage? Yung mga nasa road rage lang ba yung nagda-drive? Yan, tama yan. Hindi, bakit? Pwede namang hindi alam nyo, pwede namang walang lisensya ang nag-bay road rage Bakit to? Kung parang bisikleta. O kaya scooter at saka bisikleta. Yung e-scooter, wala naman lisensya yun So yung mali yan. Isang katarantaduhan na naman yan ginagawa ninyo LTO. What we need is a law, harder law, stricter law sa road rage. Kaya agree talaga ako doon sa ginagawa ng Senado at ng Kamara na yun ang gusto nila mangyari. Tindihan pa yung prevention. 'Di ba? Ano yun? Yung prevention ng road rage. Pagka ikaw ay minura mo yung kapwa mo during the road rage, mas matindi ang iyong parusa. O pag ikaw ay meron kang ginawa, yun Yun ang matindi, patindihin. Sigurado ko, patindihin mo yung yan. Sabihin mo lang, pag ikaw naglabas ng baril during the road rage, tanggal ang lisensya ng baril at saka kasi batas na Susundin na ngayon yan ng FEO, ng PNP, yung Firearms Explosive Department, at susundin na rin ng LTO yan. Di ba? Hindi na yung pag-aaralan. Kasi laging ganun ang tanong pag nakita may road rage. Isipin nyo to road rage. Nagsampalan.
O, bakit doon sampalan? Kunwari, dalawang nakaangkas na babae. Nagbanggaan sila. Nagsampalan. Ay, hindi pala nakaangkas, hindi pala. Sila pala nagmumotor. Para may lisensya sila. Di ba? Tapos nagsampalan lang. Ano kayang, tatanungin ng tao? Yan ba ay kailangan ng tanggalan ng lisensya? Ano sagot ng LTO? Pag-aaralan namin. Bakit? Sampalan lang naman yan. At saka depende yan. Kung magte-trending na matagal, tatanggalin namin ang lisensya. Pero pag hindi tumagal ang trending, ibig sabihin mga 1 araw, 2 araw lang, suspension lang. Diba? Yung totoo, ganyan minsan nakadepende ang reaksyon ng LTO kung tatanggalin o hindi tatanggalin ang lisensya. Depende sa reaksyon ng publiko. Kasi inaaral pa. Tama, mali? What if there is a law na once nanuntok ka, nanakit ka, or hindi ko sinabing ito na yun or sinadya mong sirain yung kotse o motor o bike ng isang tao during the road rage, eto, tanggal ang lisensya mo. Ibig sabihin, batas na yon. Di ba? Ano ngayon? Pag tinanong mo LTO, tatanggal, kunwari may nakitang trending, tatanggalin ba ninyo yung lisensya na yan? According to the law, tatanggalin dapat. Hindi na yung pag-aaralan namin. Ano gagawin? Kasi yung pag-aaralan, nakadepende na lang yan kung didiin ba yung balita, tatagal ba yung pagka-trending na yan. Hindi dahil sa batas. So, yung nangyayari, opinion na tuloy nila. Yung nagdi-decide kung tatanggalin namin lisensya o hindi. What if may batas ng ganun? Tapos ang usapan. Isipin mo may batas na pag ikaw nanuntok o kaya nanira, namalo ng bato o namangga, binangga mo ng talagang intentional ang isang sasakyan during road rage, tanggal ang lisensya mo, matik. Pustahan tayo, wala yan. Wala, titigil yan. Eto pa ang tanong dyan. Kung nasa kalsada, tanggalin ang lisensya. Kung wala sa kalsada, sakit sa bangs talaga yung scammer na yun, ano? Banat bay. Kung sakali bang nagbanggaan sila, ang tanong, kung hindi sa kalsada yan, road rage ba yan? Ganyan ang tanong ng mga kabobo. Ha? Puro atay kasi walang utak talaga no? Hello mga kabobo! Andyan pa ba kayo? Kawawa naman kayo mga kabobo. Ay nako. Eto. Sa road rage. Suportado sa Senado ang mabigat na parusa sa road rage. Yan ang gusto ko, mabigat na parusa. Nagsumite si Senator Raffy Tulfo at Senate President Mig Zubiri ng resolusyon kaugnay nito. Yan ang tama talaga Sa totoo lang, tama yung yung ginagawa nila Tulfo dyan yung talagang matinding parusa sa road rage. Sarap niyan. Gusto ko yan. Kasi alam mo, ang tapang talaga ng tao pag, ewan ko ba, bakit, hindi ko nga, alam mo, nung una, inuunawa ko yan. Okay? Inuunawa ko yan kung bakit para atang tumapang ang tao sa kalsada. Hindi ko alam. Kasi, inisip ko, ganito na ba talaga tayo dati? Nagkataon lang, hindi masyadong nakukuhanan ng video. O ngayon, ngayon lang yan, dahil, sabihin, ngayon lang talaga ganito katindi na yung road rage. Hindi ko alam sabi ni Diego Latigo, sobra na kasi traffic. Correct, isa yan. Posible yan. Sobra na kasi traffic. Tapos yung alam mo ngayon, humid ngayon Yung init ngayon, kakaiba. Nawi-weird. Ewan ko, akala ko nga noong una ako lang kasi parang pinapawisan ako pero malamig. Weird. Yung alam mo yun, hindi naman siya mainit kasi yung init na nakakapaso, alam mo yun 'di ba?
ramdam mo yun. Ngayon hindi eh. Parang humid na parang irritating kasi pinapawisan ka na hindi mo maintindihan. Ganon eh. Dahil kaya ganon. Kaya talagang mga tao irritable. Kasi may mga factors yan eh. Ang tao pagka irritable. O di kaya marami ng ubis sa Pilipinas. Maraming factor yan. Kasi pag ubis ka nga naman, high blood ka. Hindi, walang biro. Isa yan, maaari, walang pera. O kaya namang problema, stress sa trabaho, kulang sa pera. O, kulang ka na nga sa pera, kulang ka pa sa pag-ibig. Kasi ganun na ngayon eh. Walang iibig sa'yo pag wala kang pera ngayon. Oh. Tingnan nyo ko. Walang naibig sa akin. Ewan ko ba bakit ganun? Tinignan ko na may tsura ko sa salamin. Sabi ko, hindi naman ako kapangitan. Mas may tsura naman ako kaysa dun sa mga scammer. Hindi, biro lang ha. Biro ko lang kayo ha. Hindi talaga, sa totoo lang, hindi ko maisip kung bakit masyadong mainitin ang mga ulo ng tao ngayon. Kaya dapat isabay natin yung batas